Nandoon pa rin sila. Nakatingin sa kamera kasama kami. Nakangiti. Hindi namin sila kilala. Walang sinuman sa aming pamilya ang nakakakilala sa kanila. Pero nandoon sila. Sa aming family picture. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong nakaraang Marso, nagkaroon kami ng malaking family reunion sa ancestral house namin sa San Fernando, Pampanga. Matagal na rin mula nang magkasama-sama kaming lahat, lalo na yung mga kamag-anak namin na galing pa ng ibang bansa. Ako, si Carla, 32 years old, galing pa akong Manila kasama ang asawa ko at 2 anak. Masaya talaga ang atmosphere, tawanan, kwentuhan, at syempre, ang walang katapusang kainan ng adobong baboy, kare-kare, at sisig na luto ni Tita Nena. Ang dami naming tao, siguro halos 50 katao. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang isang simpleng family picture, naging simula ng isang misteryo. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Pagkatapos ng hapunan, nagkayayaan kaming magpa-picture sa harap ng lumang bahay. Si Lolo Jose, ang pinakamatanda sa amin, ang nagsabi na magandang alaala ito, kailangan natin ng picture na magkakasama tayong lahat. Nandoon si Kuya Joel, ang pinsan kong photographer, na may daladalang portable printer para agad naming makita yung mga litrato. Kinailangan pa naming ilabas ang mahabang upuan sa balkonahe para magkasya kaming lahat. Kuya Joel, pwede bang iset mo sa timer? Para makasama ka rin sa picture. Sige, Kuya Joel. Bilisan mo, nangangalay na kami. Na. Mag-countdown ka na lang. 1, 2, 3. Say cheese. Nagpos kaming lahat, nakangiti, nagtawanan. Nandoon ako sa likod, sa tabi ni Tita Nena at ng mister niya na si Tito Ben. Pagkatapos ng ilang shot, lumapit si Kuya Joel sa printer. Excited kaming lahat na makita ang resulta. Napakagaan ng pakiramdam sa simula. Isipin mo, isang simpleng family picture lang, di ba? Pero magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Lumabas na ang unang print. Agad naming kinuha at tiningnan. Biglang tumahimik ang lahat. Sino ang mga ito? Anong sinasabi mo, Carla? Tingnan ninyo. Yung pamilya sa likod ko. Ano? Walang pamilya dyan, Carla. Hindi. Tingnan ninyo. Sa likod ko, sa tabi ni Tita Nena. May lalaki, babae at 2 bata. Nakaharap din sila sa kamera. Nakangiti. Teka nga, Carla. Wala akong nakikita dyan. Kinuha ni Kuya Joel ang picture at pinagmasdan din sumingit si Lolo Jose, na malabo na ang mata. Ano yan, apo? Bakit kayo nagkakagulo? Lolo, tingnan ninyo po. Sino po itong pamilya na ito? Wala akong makita, Carla. Ang nakikita ko lang ay si Tita Nena, Tito Ben, at yung puno ng mangga sa likod. Pero kitang-kita ko. Nandoon sila. Ang malinaw na malinaw. Para silang lumitaw mula sa likod ng puno. Nakabihis sila ng lumang damit, parang noong panahon pa ng Kastila. Ang lalaki ay may suot na barong Tagalog, ang babae ay may saya at kimona. Ang mga bata, nakasuot din ng lumang damit. Carla, baka napagod ka lang. O kaya, guni-guni mo lang. Hinawakan ko ang picture. Malamig. Yung pakiramdam na parang may humawak din ito bago ako. Kinilabutan ako. Kuya Joel, pwede bang i-print mo ulit? Sige, Carla. Baka nga may sira lang yung print. Nag-print ulit si Kuya Joel. Pero wala pa rin. Wala silang makita. Ako lang ang nakakakita. Parang sila lang ang nakita ko sa picture na iyon. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak namin. May mga nagsasabi na baka multo yan, Carla, delikado iyang nakikita mo. Tita Nena, nakita po ba ninyo? Wala, apo. Wala akong nakita.
Ang nakikita ko lang ay ang mga apo ko na ang gaganda at ang gagwapo. Ngunit ako, nakikita ko pa rin sila. Ang pamilya sa likod ko. Nakangiti. At parang nakatingin sila direkta sa akin. Ang ngiti nila ay hindi karaniwan. Parang may ibang kahulugan. Carla, sigurado ka ba talaga sa nakikita mo? Baka naman. Sinigurado ko kay Kuya Joel. Hindi ko maaaring ipagkamali. Ang mga mata ng lalaki ay parang walang buhay. Ang babae may luha sa kanyang mga mata. At ang mga bata, nakangiti pero malungkot ang kanilang mga mata. Baka naman, Carla, may nangyari na sa bahay na yan dati. May kwento ba si Lolo Jose? Tumingin ako kay Lolo Jose. Tahimik siya, nakatingin sa malayo. Lolo, may alam po ba kayo sa pamilyang yan? Anong pamilya, apo? Yung pamilya po sa likod ko sa picture. Ang mga nakadamit ng luma. Sino po sila? Biglang namutla si Lolo Jose. Huminga siya ng malalim. Anak, huwag mong paglaruan ang nakikita mo. Ang bahay na yan, ayon sa matatanda, ay dating pag-aari ng isang pamilya na namatay sa isang sunog noong panahon ng Hapon. Nagulat kaming lahat. Si Lolo Jose biglang humagulhol. Hindi siya nagkwento ng ganoong klaseng kwento kailanman. Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Ang sabi ng mga matatanda, ang mga espiritu ng pamilyang iyon ay hindi pa umaalis sa bahay. Naghahanap sila ng kasama. Kaya pala sila nandoon sa picture. Naghahanap sila ng kasama. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang picture na iyon. At tuwing tinitingnan ko, nandoon pa rin sila. Nakangiti. Nakatingin. Ang kwento ni Carla ay nakakapanindig balahibo. Isang simpleng family reunion, naging isang pagharap sa nakaraan na hindi nila alam. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.